So good morning mga padreng, at ngayong araw ay papasok ako. Ngayong araw ay linggo, no? So meron akong pasok ngayon. Marami na naman magra-rides ngayon. Marami na naman dadayo dito sa ating lugar. Ayan. So for today's video meron lang akong gustong ikwento sa inyo. Ako talagang nakabuntot sa truck eh. Kaya gustong mauna ng 4 wheels, mauna ka na. Sige na. At ako'y ayokong bumuntot sa truck. So Sunday ngayon na dapat sana pahinga, pero kailangan pumasok dahil unang-una dahil pa tayong utang, kailangan natin magbayad-bayad. Kailan kaya tayo magkakaroon ng family day? Yeah. I mean, yung kahit hindi ka na pumasok ng weekend hindi ka na problema sa financial, no? Kaya lang walang ganun kailangan mong pumasok ng weekend para extra income, no? Na dapat sana binibigay na natin sa pamilya natin, no? Nakakapagsimba tayo, nakakasamba tayo sa Diyos ng linggo. Sarap sa feeling ng parang, hindi lang parang sarap sa feeling na Lunes hanggang Biyernes lang yung pasok, no? Kahit Lunes hanggang Biyernes hindi ka kakapusin sa budget, no? Hindi ka mo problema. Kailan kaya mangyayari yan, no? So meron na akong gustong ikwento sa inyo, no? Dahil maraming disgrasya na naman na nangyayari, no? Hindi naman natin maiiwasan, hindi naman natin kayang diktahan, or hindi naman natin kayang pigilan yung mga ganong senaryo, no? So bakit nga ba, no? Bakit nga ba ang daming disgrasya ngayon? Dahil ba sa malapit na magmahal na araw? May mga pamahina ganun, no? Siguro baka natatiming lang, no? Hindi porket malapit na yung mahal na araw marami ng disgrasyang, or lapitin sa disgrasya yung mga nagmamaneho. Di sana, para sa akin lang naman ganun yung magiging batayan natin sa mahal na araw. Dapat wala nang nagdadrive ng kahit anong sasakyan sa lansangan, no? Para makaiwas sa disgrasya. So napansin ko lang, no, kahit hindi naman mahal na araw, may nadidisgrasya talaga hindi naasahang pangyayari. May namatay dun sa Orion. Sa Orion Bataan, sa highway, no? Nakita na lang namin nakaandusay dun sa daan. Tapos kagabi, isang araw yun tapos yung kagabi may nadisgrasya na naman. Pauwi ako. Yung una, papasok ako pangalawa, yung pauwi na ako. May disgrasya dito sa Limay naman. Laging buenas maano yung Limay na yan Yan din ako nadali Diyan ako nadisgrasya dahil binangga ako ng tricycle. Ito naman sa nadisgrasya dun sa Limay, nakainom yung single, no? Yung lalaki talagang malalim yung sugat sa paa, no? Although wala naman siya tama sa ulo, mampas daw yung ulo niya pero naka-helmet siya. Kaya lang yung helmet niya tumalsik naman. Nung kinakausap namin ito, wala kasi ako, di kasi ako nagbibideo ng mga ganun parang pinaka-privacy na ng tao yun. So nung time na yun, okay naman yung lalaki na buhay naman. Kaya lang nakainom. Sinasabi namin, wag mo tutulog, ganito. Kinakausap naman namin, pero medyo siguro parang nagising-gising na siya, no? Parang medyo nawala yung tama ng alak sa kanya. O one of the reason kung bakit marami na didisgrasya na nakamotor. Alam naman natin pagka nakainom tayo, hindi natin alam kung ano na nangyayari sa atin. Hindi natin alam kung inaantok na pa tayo. Yung driver naman na SUV babae, siguro parang nataranta. Sabi ng mga nakakita ron nataranta raw Tapos tinabi niya na lang yung sasakyan niya nung bumangga sa kanya yung kasi bigla daw preno yung nasa harapan. Nung pauwi na kami, ayun, nandun na kami sa Limay, pauwi na kami, nasa Limay pa kami. Nung pumunta na kami ng Orion,
May disgrasya na naman. Woo! Talaga. Grabe. Dalawang sasakyan naman ng owner tsaka SUV pa rin. Warak-warak yung pick up. SUV ba pick up? Nag-helmet ako hindi para sa nanguhuli. Nag-helmet ako para proteksyon ko sa kung sakaling wag naman na madisgrasya ako, no? Ilang beses na rin akong sumisemplang. Pero buti na lang lagi ako naka-helmet. Kung bakit ito yung naging topic ko ngayon isa sa napansin ko na di maganda yung di na healthy sa daan sa lansangan ngayon, no? Ang dami ng mga yung mga irresponsable sa pagmamaneho sa daan. Ang dami ng nadadamay na ibang motorista. Mahantong pa sa kamatayan yung iba, di ba? Kung hindi tayo marunong, kung irresponsable tayo sa lansangan, mas mabuti na huwag ka na magmaneho. May sasakyan nga, responsable ka naman sa lansangan, wala rin. Nonsense yung sasakyan mo, nonsense yung motor mo. Nonsense ka, no? Wala ka sa kung wala kang wala kang pakialam sa ibang sa paligid mo. Minsan nakakaligtaan akong magdasal bago bumiyahe, no? Pero inuugali ko sa sarili ko na bago ako umalis ng bahay, bago ako umuwi, lagi akong nagdarasal. Kung bakit pa tayo buhay ngayon, naiawa na lang ng Panginoon sa atin. So yun lang mga padreng, at lagi tayong mag-iingat sa lansangan, no? Hindi lang doble ingat, tsaka gamitan natin ng lawakan natin yung pangunawa natin, lawakan natin yung kaisipan natin sa pagmamaneho. O diba, ganda ng Mount Samat. Mga makakapanood nito, no? Kung nagmamaneho tayo sa lansangan, 4 wheels man yan, tricycle, motorsiklo, lalo mga dump truck, no? Ako madalas sa makakita talagang ginagawang parang race truck yung highway pagka walang pag nakakalibre. Nakakatakot kasi ang lalaki ng mga yan. Tapos pag biglang nagka-aberya yung gulong nila, asahan mo, kung kadikit ka nyan, pipi ka, pisak ka. Kung meron tayong makakasalubong ng mga kamote sa daan, mga irresponsible magmaneho sa daan, ayaw mo na, paunahin na natin. Hindi natin kailangan makapagsabayan sa kanila. Paunahin nyo. Kahit nagmamadali tayo, paunahin nyo. Unahin nyo yung safety nyo, yung kasiguridad. Yan, tama ba? Unahin yung safety nyo na makauwi or makapunta kayo sa pupuntahan ninyo. So yun lang mga padreng, and maraming salamat sa lahat ng umabot ng video na to, no? Ayan, like, share, and subscribe mga padreng. Ayun, lagi tayo mag-iingat and magpe-pray. Yun, God bless everyone mga padreng. Bye bye.